Okay, this morning mga igsoon, magpadayon ta sa pagtuon sa churches in the New Testament. Pasalamat tas Ginoo sa mga kasimbahanan sa panahon sa mga apostoles. O ipadayon nato mga igsoon ang the church in Corinth. This is part number 7 sa pagkat-on nato sa church in Corinth. O hinaot nga sa pagsunod na to ani mga igsoon, anay mga manners, right manners and conduct kabahin sa atong pagka-part sa church. Nga dili nato pasagdan ang atong pagka-part sa body nga mo function gyud ta mga kaigsoonan. All right? So, sa di pa ta mo padayon, magampo ta. Let's all stand please. Our gracious Heavenly Father, we thank you Lord and we praise you for this morning. Thank you for giving us another opportunity to honor you, to worship you, O God. And I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to understand your message. And please use me once again. Empower me, O God. Imo maning nga mga pulong. Gamita ang imong ubos nga alagad sa pag-deliver sa imong message nga masabtan sa matag usa. Tabangin, Lord, ang matag usa nga maandam ang kasing-kasing ug tuguti nga mahimaya kanamo sa among taliwala. We pray all these things in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. We are still in letter B, which is the characteristics. Nanata sa number 8. Some were denying the doctrine of the resurrection. Dako kaayong problema kung atong i-deny ang resurrection. If you do not believe that Jesus Christ rose again, how can you have the salvation? Kung si Kristo namatay lang, gilubong, tapos, walay maluwas nato. So, muna nag-explain ni Apostle Paul sa church in Corinth, mga kaigsunan, in 1 Corinthians chapter 15, verses 12 to 20. Ingon sa Bible, now if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Klaro man nga nabanhaw si Christ. Naglibog pa man ganito sila asap, but they're trying to cover it up. Ang ilang giingon, mga igsoon, gikawat sa mga apostles. Amen? Unya ang pagkakita gani dito ni Mary Magdalene, sa dihang gibalitaan niya ang mga apostoles, wa man sila nanoo. Si Peter nagdali-dali og dagan ngadto sa sepulchre mga kaigsuonan, but ngadto sa tomb, nagdali-dali si Peter og dagan dito sa tomb, pero nagwonder pa man siya kung unsay mga panghitabo. Pero mo'y gipasanginlan nga mga apostles, mga disciples ni Christ, gikawat si Christ. So naay mga tao, grupo sa mga tao sa ilang church mga igsoon that muragwa kayo nila tagain o importansya ang resurrection. Now, kung kita, if we do not believe that Jesus rose again from the dead, you are not saved. Did you kaluwas? It was verse number 13, but if there be no resurrection of the dead, sa King's Bible, then is Christ not risen. Kung walay resurrection of the dead, so si Christ wala naman how. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Wala na'y daghan kayo ma-remove, mga igsoon, umiyong ka nga nagtuo, patay na ng pagtuo, ayaw na lang gamita ang pagtuo because our faith in God is also vain. Wala na'y kapuslanan, magtuo-tuo patas Ginoo, wala man na'y nabanhaw si Christ. In verse number 15, yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. So daghan kayong apektado. Kung tugutan ni Apostle Paul nga kanang dili niya badlongon katong mga wala nagtuo nga naay resurrection, daghan kayong affected, mga igsoon. Ang faith is affected. The resurrection of Christ is affected. Kayo amatuho eh. And then,
ang ilang pagka-preacher was affected because they believed that Jesus Christ rose again. All right? In verse number 16, for if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Dako kayo ng problema ha. Nagpabilin ka sa imong sala. Unya, di man na nato ma-remove sa Bible that the wages of sin is death. Unya, wala na remove ang imong sala. Wala ka na forgiven. Wala ka na cleanse through the blood of the Lord Jesus Christ. So, ang problema karon, walay kaluwasan. Nagpabilin ka sa imong sala, so maimperno tanan. Ingon sa verse number 18, then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Katong mga naluwas, nidawat sa Ginoo, unya nangamatay na, mo perish sadto sila. Luya no? Unya, yan ang ingon sa verse 19, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Kani, magbantay tani. Tanawa lagi, kung si Christ ra atong saligan, ingon sa Bible, oh, we are of all men most miserable. So kung kana ray mo tan-awon mga kaigsunan, murag walay pulos si Christ. Nasabtan ninyo ang statement nga gibuhian? Pero ang gipasabot ni Apostle Paul, if Jesus Christ did not rise again, kung wala na banhaw si Christ, meaning nagsalig rata sa iyahang kanabitawng sa diyan na tao siya, nagsalig ni tuo sila kay nag-teach baya si Christ. Kung si Kristo lang nga namatay, gilubong, wala na banhaw, we are of all men most miserable. Pero ang good news diara, verse 20, but dili raman kay kang Christ ta. Si Christ man nga na-rose again. But now is Christ risen from the dead, nabanhaw, and become the first fruits of them that slept. Nabanhaw, so di ta miserable. Kay kung si Kristo wala nabanhaw, pagka-miserable nato mga kaigsunan. And do not play around with hell. Bisa na lang imagino nimo nga, imperno god. Ano man daig ma-imperno? Well, ako naman mo giingnan, if you want to taste hell, you go to McDonald's or Jollibee or KFC. Adto dayon ka duol diretso sa ilang lutoanag fried chicken. Ilunod imo kamot. Unsa kay bation nimo? Kanang samtang nagluto sila fried chicken ba? Nagbukal ang mantika. Ilunod imong kamot. Unsa ka kasakit ang imong matagamtaman? Kana wala na siya katunga sa kasakit mga igsoon nga imong matagamtaman sa hell. Ayog duwa-duwai ang hell. Amen. Ilunod jud ka didto sa kayo mga igsoon. And dili lang kay diha, samtang nagsuffer ka sa hell, nagpaabot pagyud ka sa final destination which is the lake of fire, nga ihumol na gyud ka didto sa linaw gyud, lake of fire. Forever and ever. Walay tao didto sa impierno nga dili malabay sa lake of fire. Together with death. And death and hell were cast into the lake of fire, which is the second death. So ayaw joke mga kaigsunan, siguruha gyud na nga naangko na nimo si Kristo kay nabanhaw si Kristo. Nabanhaw mga kaigsunan. Mao na kung ikaw karon nagduda pa ka sa imong kaluwasan, ayaw gyud sugot nga mamatay kang nagduda gihapon. Ang kapait, wag yun ta kibaw, kanus ata mamatay. Nobody knows when we are going to die. Amen? Gawas na lang nga, mingon ka nga, tomorrow I will die. Okay, mo ambak na ka sa bridge.
Ang problema, pag ambak nimo sa bridge, mo po'y pag-agis barko. Napiang ra ka. Hello? Nakinumdo mo, nga naghikog diha sa bridge. When he jumped out of the bridge, he fell into the small boat. And the person in the small boat died. And he lived. Napriso gid siya. Kaya namatay man ang nahagbungan niya. Wag gid niya gisiguro nga, uy, tanaw-tanaw, uy, talawan tayo ito, piyong ba? Goodbye, Philippines, goodbye. Pag-ambak niya, boom, natagak siya dito sa bangka. Luuya sa bangkiro. Pero nobody knows when we are going to die. And that is why God said, make sure that you are saved. Make sure that you already accepted Jesus as your personal Lord and Savior. Amen? He rose again. Kompleto ang kaluwasan nga gi-offer ni Christ. But in the church in Corinth, na ay mga wala nito. Ilang disregard ang resurrection, and that is why Paul preached a very hard message in 1 Corinthians chapter 15 to the people in Corinth. All right? Number 9. They were easily cheated. Luoy kayo ng Kristohanon nga dili grounded, rooted in the Bible. You will be easily cheated. Daghan kay mga false doctrine. Agikan sa mga false teachers and false prophets sa ilang panahon, daghan kayo ni. They preach another gospel. They preach another message regarding church, regarding the message of God. Hantod karon, daghan man ni. And they sounded correct. Nganong they sounded correct man? Because those who possess the right message, they keep silent. Amen? Kamo, luwas na mo, luwas na. Sakto inyo kaluwasan. Kinsa may nagluwas ninyo? Kay daghan baya mga Kristohanon nga tinuon, nagsulwining sila, unya pagkahuman, nag-abot din sila, pilay na luwas ni mo, brad. Lain baya ilahang pangutana, pila may imong naluwas? Di man kita manuluwas. We cannot save anybody. We cannot even save ourselves. Amen? So it is only Jesus who can save. So mao naman lakaw ta and tell them about the gospel of the Lord so that they will accept Jesus as their personal Lord and Savior to be saved. Way lain nga kaluwasan mga kaigsunan. Pero kung dili ka grounded, makadungog kag lain nga teaching, murag sakto da. Murag naglibog na kuda. O mao na, dali na kay ilaron ang mga taong dili grounded. Mao na kinahanglan grounded gyud ta, settled ta diha sa pulong sa Ginoo na ikaw mismo naa kay personal digging. Do not rely only sa imong pag-anhi sa church. Dili ra ka makadungog og pulong sa Ginoo mga kaigsunan, you will become the weakest believer kung tinuod ka nga Christian. You will be the weakest believer in the church if you don't have a personal devotion. You need to read the Bible personally. You need to understand, study the Bible. Amen? So that you can share, and when you share what you have studied, it will increase your knowledge. Kay ingon ani mo guni, this is normal mga igsoon. Sa bisan unsa nga area sa kinabuhi. When you study something and then imong gibuhat ba? Then imo pa jung gitudlo, mura siyag ma-authenticate sa imong ang imong kuan ba ang nahibaw-an nimo nga bisan pag mulabay ang pila ka tuig mga kaigsunan naa gihapon sa imong huna-huna. Kay bawo gihapon ka? Are you listening? O karon, ibutan na to sa driving. Gitudluan kag driving. Dara ba kanang ana-ana lang ba kanang wa nagdagan bitaw? Amo ni ang primera ha. Unya segunda ha, ana ha, nya tercera ana, umay na kay ka, sino kag duwa-duwa. Nya pero wa gid kidagan ba? Kamao na mo drive? I don't think so. Pero katong gidagyo dito sa sakyanan nga tinuod, nya gipadagan jud mga igsoon kay bisag kamao na ka. Kay numdog ko sa akong young people sa una gitudloan ako dito multi-cab ba ninaog ko eh. Primero gatapad mi ko sige.
tumbi ang clutch usa, tumbi ang clutch. So, primera, sige. Unya, dagan na ta. Utong na kay makina, unya, wa magyud mi ni dagan. Ning ko hinay-hinay, kanang release ang clutch ba? Tesa, naog sa ko ha. Naog ko. Nakos bintana, ning ko sige, hinay-hinay, release ang clutch. Di magyud mo release ang iyang tiil sa clutch. Kung di ka mo release sa clutch, di jud ka mo dagan. Imo gyud na i-release para mo dagan ang imong sakyanan. Ningon na siya mahadlok magkumustoroy. Awag gyud ka padagan. No? Kinanglan imo gyud nang kanang suwayan gyud na nimo makapadagan jud ka, and once you did it, you will never forget that you know how to drive. Bisan pag mulabay ang pila ka tuig nga wa kay drive. Iniglingkod nimo, mura ra kag kuyawan permero, but because you have experienced it, dali ra kayo ma-recall nimo mga kaigsunan, then you can drive. Usa sa nindot nga illustration diha ako maguwang. Dugay na nga panahon, nag-drive siya tuad dito sa Singapore, Saudi. Unya mga heavy equipment, payloader, mga truck di karga, unsa pa na diha. Mga dinagko ba ang iyang kanang pandriban. Pag abot diri, palit siya og Ranger. Tuwa sa Manila niya kuhaon. Drive niya padong sa Cebu. Pagkaisuga. Unya perting dugaya na nga wa nag-drive. Unya right hand pa gyud ang gidrivean. Left bayata. But because na-experience naman niya ang driving, dali ra kayo na recall. Mao na bisag sulod-sulod na mo dito gagmay kay mga eskina niko wa na garas-garas gyud ang sakyanan sa kumaguwang. Wa man. Kay ang balancing baya ana lahi baya. Amen. Kay ang driver na juga once nga naa ka sa driver's seat, ang lawas sa sakyanan murag maunay imong lawas. Mura na kag robot ba nga makahibaw kag unsay mahitabo sa tibuok sa sakyanan. Inigdagan nimo masuod ba ka og dili kahibaw ka. Unya wa ka na ka-experience. Pataka lang kag hasmag. No? So ingon na mga igsoon, once ka na-experience nimo, pero kung imo lang gi-theory, kibaw na ka, unsay i-release, unsay tindakan, unsay, ambot na lang nimo, di gyud ka kapadagan, sultian ta ka. Mao sa na diri, puro ra ka theory, puro ra ka tuon, puro ra ka sabot, kintahay. Unya, pagkahuman, stock knowledge, wa jud kay gi-apply sa imong kinabuhi. You cannot share it. Di jud ka ka-share. Mura na kag tingling symbols mga kaigsunan. Nobody can understand you because the power of God will not move. Because the power of God will always move through our obedience. Ang pagtuman nato sa iyang pulong. Well, ang pag-study, nituman na ka, partially, pero ang giingon magod sa Ginoo, the reason why you study, because you need to make it your life. Kung unsay gisulti sa Bible. Kay word of life good ni. So ang pulong ma-convert sa atong kinabuhi, then we can share it. Mao nang gisulti sa Great Commission mga igsoon nga teach them whatsoever I have commanded you. Sa ato pa itudlo sa ilaha ang gimando sa Ginoo nimo. So kay gimando man sa Ginoo nimo, buhaton dili. Buhaton dili. Mayo pa din ka dili buhaton. Imo rang gibali. Mo na imong utok bali, aw di jud kakatuman. Kay buhaton dili, imo po dili buhaton. Dapat buhaton gyud na nimo. Once nga nabuhat na nimo, mga kaigsunan, bisag kanusa mo abot ang problema, you know how to deal with it. Regarding sa imong natun-an o imong na-experience sa Bible. Mahimo kang lig-on nga Kristohanon. Amen?
Now, ang problema, ang believer sa Corinth, mga kaigsunan, dali raman malingla. Dali ra kay sila mailad sa mga sayop nga mga doktrina. 2 Corinthians 11, 1-6. 2 Corinthians chapter 11, 1-6. Naadri, gisuwat, ang gipasabot mga kaigsunan, verse number 1, would to God, ye could bear with me a little in my folly, and indeed, bear with me. Verse 2, for I am jealous over you with godly jealousy. Ngano ka na jealousy, Apostle Paul? Matod pa niya, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to who? Christ. So, he was referring to the church. Iyang gi-espouse ngadto sa bride, ngadto sa kanang groom, mga kaigsunan, nga mao si Jesus Christ. Sa ato pa ngano na jealous man siya, kay si Apostle Paul manggod, Jew. Judeo siya. But most of the members in Corinth are Gentiles. Muna niyo siya nga, I am a little bit jealous. Ang iyang giun gani, dili a little bit ha. Ingon siya, for I am jealous with you with godly jealousy. Amo na nga, naay jealousy, napoy godly jealousy. So na mga jealousy nga, mupatay ka, kaya nag-jealous ka, o yan na, dili na mao'y gibati ni Apostle Paul. Nga nung nag-jealous man siya because he was a Jew, chosen, part siya sa chosen generation, but most of the member in Corinth church, mga kaigsunan, were not Jewish. Kasagaran mga Gentiles. And that is why gitudluan niya, pwede pa yung gahiyag ulo, lisod kayo dadon, pero na nga saved. Unya gitudluan niya para mahimong angayan sa kasal, mga kaigsunan. Mao na ninyo siya nga, ako nag-jealous jud ko ninyo, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Verse 3, but I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Mauning delikado. Nga kung sa sinugdanan si Eve o si Adam, presko kayo gunahuna, mga kaigsunan. Satan was able to deceive them. Ningon si Apostle Paul, kamo, delikado nila. Nga tungod sa inyuhang kanang simple, the simplicity that is in Christ, makorrupted sila. Kay daghan na kayo magdadapod sa ngalan ni Christ, mga kaigsunan, but perversion ang mga mensahe. But in verse number 4, for if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles. Tinuod yun na ang pagkasulti niya. Wa siya nang hinambog ani mga kaigsunan. Wa siya nawahi. Kinsa may pinaka-chief nga apostle diha. Ningon siya, wa dyo ko nawahi anak nila. Ingon siya sa verse number 6, but though I be rude in speech, isog mo dyo kayo ni siya. Pero ningon siya mga kaigsunan, yet not in knowledge, but we have been truly made manifest among you in all things. Mga igsoon, gitudluan ta mo sa tanan. Wala nako mong kanabitong giyamo sa pagtudlo. So kung may tabo sa nas mga kasimbahanan, ang mga pastor nag-study, ang mga pastor nag-experience sa pulong sa Ginoo, and then gipasa ang pulong sa Ginoo sa mga katawhan sa Ginoo, nga walay tago bitaw. Unya ang mga membro magligoy-ligoy gihapon. Wala ma-feel nako ang na-feel ni Apostle Paul ba? Wa good ko'y gitago ninyo.
Ang iyang giingon, gitudlo jud nako tanan. Mura niyo si Apostol Paul, wala man ko'y gitago ninyo. Though sa akong panultion na ako'y problema, kay yungit-yungit masagun ni siya. Di man ni siya ka talk straight. So dili kayo nindot paminahon siya mo istorya, but in knowledge, grabe ang knowledge ni Apostol Paul. Unya niyo din siya, og sa tanan na kung nahibawan, wa ko'y gitago ninyo. Akong gitudlo ninyo tanan. Mao na nga, nangutana din siya sa iyahang mga gipantudloan, nganong dali man mo mailad? O karon mangutana ko, nganong dali man mo mailad? Ngayon ka, Pastor, giyon saan mo paghibaw na nga ilad mi? Kay wa man mo nagsunod, so na mo'y gisunod lain. Because whether you like it or not, na mo kay buhaton. Are you listening? So, naata diri, gitudluan mo diha sa pulong sa Ginoo, natay angay buhaton mga kaigsunan, and you did not do it. So, you follow somebody else. So, kinsay mo gi-follow? Mautoy na ilad nimo. Amen? Klaro sa mando, go and preach the gospel to every creature. No, magpabili ng pangutana, when was the last time you shared the gospel to someone? When was the last time that you shared the gospel to somebody? Kano sa? No, ada yun. Ay, naglangaya. Kano sa akalas ni open og Bible sa tao? Di ba, mamanay sugo sa Ginoo, mamanay atong kuan diri, push diri mga kaigsunan nga mag-discipleship ta. O kani, pagutan na, tubagan ninyo ha, sa inyong unahunag kasing-kasing. Kinsa inyong gi-disciple karon? Naba kay mauna-una? Ang nakanindot anay discipleship, dili ni padaghanay, paklaruhay. Mura ni siya printing mga kaigsunan nga di gyud ka muhawa diha hantod maklaro diha ang image. Kay kung paggawas dito sa papel, unya murag gikumot sa agta ng imuhang drawing diha, ang printer guba. Are you listening? So kinsa may atong giprint sa ilang kinabuhi? Whose image? The image of Christ. So gipaagi sa atong kinabuhi, atong giprint sa ilang kinabuhi. So kung ang nakita nga kinabuhi, imong kinabuhi, guba ang printer. Nganong wa man si Christ mo ni print dito sa ilang kinabuhi? Nganong imo man? Unya kung ang imo ra bang kinabuhi ma-imprint ngadto sa iyang kinabuhi, ang bad ra ba mo ay maunag ka print? Di ra ba ang good side? So, duha na mo nga magpabadlong dito sa gawas. Hello? So, muna kanon mga kaigsunan, ma-feel na ko ang na-feel ni Apostle Paul o uban nga mga pastors karon nga nanudlo sa pulong sa Ginoo heartily, unya nagtinarong gyud og tudlo mga kaigsunan, ambot na lang kung ang mga membro dili mo sunod, wala gyud na nagsunod, naay gisunod lain na. Amen? Mayroon ka, wa ko lang gisunod, pastor. Pero wa ka ni sunod lagi sa sugo sa Ginoo. Wala pa, pastor. So na kay gisunod lain. Di na lang nato, kanang hasula-sulon atong utok, ikaw mo imong gisunod. Ikaw ang nasunod sa imong kinabuhi. Hinumdumi, apil baya ka sa enemy. Hinumdumi nga before ka giluwas ni Christ, naa ka na lista kauban dito sa mga kaaway ni Christ. Kaysa dihang kontra pata sa Dios, si Christ naghatag siyang kinabuhi nato. O sa dihang gihatag na sa Ginoo ang iyang kinabuhi, nindawat ka, naluwas ka, karon dapat kauban na ka. So dapat ang imong kuyog si Christ na. And now you are preaching the name of Christ, kay di naman mo kontra. Napalit naman ka mga kaigsunan sa Ginoo. But the problem is, still, you did not preach the name of Christ. You don't care about His ministry. You don't care about His message. Amo nang dako kay problema.
You are easily cheated. Unya dumdumi ha? Satan is very subtle in cheating. Amen. O na, kapila mo na ilad mga igsoon nga inigbata na mo yung kabuntag. Wa ka sa Bible, to ka sa TV. Ha? Wala ka sa Bible, to ka sa cellphone. Remote control na yun. Pagkailara. Sa may feeding ni mo, anak. Ang pinaka-importante nga responsibility nato as a Christian is feeding your spiritual life. Feed with the Word of God. Nga naman, ang yawa, dili mo hunong og pangilad nimo. He will deceive you. That is His job. Mingon na itang, anong di naman na siya pugngan sa Ginoo, kay powerful man ang Ginoo. Mga kaigsunan, iyan ang trabaho. Responsibilidad na sa yawa, nga ilaron ka. Amen? Unya, wala pa na hukmi sa Ginoo that He will keep Satan forever away from you. Iya sad nang right. Hello? Mabida to mga kaigsunan nga ang news, nganong di naman na pamatyon tanang buaya, na ilugar mga igsoon nga pagkadaghanan ang gipagkaon sa buaya. Di nila pwede patyon ang buaya. Kaya nga naman, ang rason sa mga animal welfare, ang kanang mga buaya, sama ra sa na ninyo, nga nakuyawan, giprotektaran ang ilang pagkabuaya. So kung magunahuna ra ka, isip tao, unyawan mo gi-consider, nga naay buaya. Mao na nga iyong hutdon tanang buaya. So kung hutdon nimo tanang buaya, okay ba na sa kanang atong kalibutan? Dili, nawa ang balance. Kay naay serbisyo nga gihimo ang buaya para nimo, nga wa ka kahibaw. Ang imo rang nahibawan, kanon kas buaya. Ma-destroy ang cycle of life. Di ba? So, ang buaya pod gadepensa sa iyahang kabuayahan. Samtang ang tao nagdepensa pod sa iyang katawhan, why mo consider ninyong duha, magubat mo permi. So mo na ang yawa, nibuhat rasan na sa iyahang part mga kaigsunan. Kay maguba ang cycle kung mawa siyang dali. We don't need Jesus if there is no Satan. Are you listening? So karon ang panahon nga wala pa na gihipos sa Ginoo. So the more we need the Lord Jesus Christ because Satan is still active. He is still alive. Muna kita mga Kristohanon, ayaw pataka dihaglakaw asa ka kay ang buaya gahuwat. Labaw panas buaya ang yawa mga kaigsunan. Muna di ka pwede mo hangyo sa Ginoo, Lord. Gapusa na lang si Satanas, oy. No, ilabay na lang nag-advance dito sa lake of fire. So magbuot magkaganaan naman nagisuwat naman na. You cannot change it. Naana na siya schedule kano siya ilabay nga to sa lake of fire. Nganong di naman lang kamutuman sa Ginoo to take care of your spiritual life. Simple na magkayo mga kaigsunan. Feed yourself with the Word of God so that you cannot be cheated by the devil. So ano ang pagka-cheat niya? Kakaibaw man ka and you are protected by the Word. And the Word is quick, mga kaigsunan, than two-edged sword. Very powerful. Are you listening? So, walay Kristohanon nga mailad kung puno ka sa pulong sa Ginoo. Mara mga Kristohanon na ilad, sig paminaw mga kaigsunan atong bisag patay na. Magawas magyapon na iyang tudlo, daghan gyapon malinglaoy. Muadto gyapon sa kanang dati nimong agianan. Dati naman na, ay na nagbaliki. Na naman ka sa new life. Bagong kinabuhi, mga kaigsunan. So, imong mastiron kung unsa may mga new things nga imong nakatunan sa Bible din, apply it in your life, then you will see the new life nga makaingon jud ka nindutas kinabuhi sa Kristohanon. So, imo naman na experience, then you can share that life to other people. Alright? Number 10, last for this morning. They were being influenced by false prophets.
Mauni reason, false prophets or teachers. Mauni reason mga kaigsunan nga, kanang dali ra sila mailad, kay pataka ra sila paminaw. Kanang naa ka sa imong wrong nga friends, mao'y naka-influence nimo, kanang unbelieving friends. Mga kaigsunan, sa musugot kag sa dili, sa hinay-hinay, gadrill na siya sa imong utok. Nagbutang na siya diha og mga influence, nag-influence na siya nimo without you knowing it. Madugay makaibaw na lang ka, nagsupak na ka sa imong parents, nisukol na ka sa imong authority, di nakaganahan sa imong simbahan, nausab na ang dagan sa imong kasing-kasing, before init ka ika, I want to serve the Lord, I want to give my life to the Lord. Pero tungod sa imong wrong circle of friends, kay puros mo kiat, unya ang imong nakatunan sa Bible, mura nahimong problema sa imong pagkuyog nila. So mo ito imuhang hinahinayon o wa sa imong kinabuhi. Kay sa musugot kag sa dili mga kaigsunan, if you are going to allow your flesh to take control of your life, wa gyoy kalipay diri sa simbahan. The church is a problem for you. But your happiness is out there with your wrong circle of friends. Tuwa na dito ang mga bisyo, hinay-hinay, inom-inom, nyawiday ka nga, kuyog lang ko ninyo, di lang ko mainom ha. Sige, ikaw lang tigtagay. Kana, sugot ko na. Di lang ko mainom, kay baptist biya ko. In the first place, baptist man ka, gano'n ni kuyog man ka diha. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Unya nakikuyo ka, ikaw rin tigtagay. Uy, igo kay ka na sa Habakuk. Ikaw rin tigtagay, wa ka niinom, but you are with them. Kung sa pagpanulis pa na, wa kay labot na nunin, tanaw ra ka, pero nikuyog ka pagdagan, dakpon kag apil. Sa'yo pagikuyugan ni mugdagan, ang nanulis man. Bisan pag di mo kaila, di na mo tuong pulis. Kaya nga nung nagkuyog mo mugdagan, nakita kag pulis nga nung ni dagan makananagan, masilang tanan, dagan po ko. Kaya ang tulisan, mao may imong gikuyog ag dagan, di nadakpat kag apil. Damay ka. Mga kaigsunan, dili pwede nga sa atong pagkakristohanon, ang atong gikuyog-kuyugan, dili kristohanon, unya mo expect ka nga di ka matakdan sa iyang kulor. Matakdan jud ka. Mo nang gibadlong ni Apostle Paul, ayaw mo paminaw anang false teachers. Kay asa makadado na ng false teachers? Atong basahon ang scripture, 2 Corinthians chapter 11, 13 to 15. Ingos Bible, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Dili tinuod nga apostle ha, gitransform ra nila ilang kaugalingon. Pa-amen, pa-brother. Unya, by the way, kamo, pataka lang mong tawag, brad, bisag palahubog, brad. Unya, may ka, oy, brad. Ano mo, brad, maka, brother na ni mo. May tag-brother ni mo na sa unod yun, tinuod, biological brother, okay na tawag ni mo, brad, bisag unbeliever. Pero unbeliever, unya, naki-brad ka. Abi kay giunahan ka niya, mga kaigsunan, anad man na sila, nakibrad-brad man na sila. Kita mo'y tinuod, brother. Ayaw paki-brother sa mga dili luwas. Ingos verse number 14. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Ayaw kahibulong mo na. Nagani mga false teachers diha, mga false kanang prophets, ayaw kasuko nila. Normal na kay si Satanas gani. Nag-transfer man siya into an angel of light. So, ang gitudlo sa Bible, iyatang gipoint mga kaigsunan that they are not really the problem. The problem is with you. Which is you. Ganong maminaw magkanila, kaybaw magkadili sila mao. Ganong makuyog magkanila, nga kaybaw magkadili sila angay kuyugan. So kung niliwat na kanila, tungod sa imong pagkuyog-kuyog, ayaw silang basula. Naminaw mo?
ikaw mo'y angay magunahuna, in the first place, why are you with them? You should not be with them. You should be with the people of God. Kay kung wala ka nagkuyog kauban sa katawhan sa Ginoo, mga kaigsuonan, lain imong gikuyugan. So kay lain man imong gikuyugan, amo to'y muliwat nimo, mga kaigsuonan, usa ka adlaw, you will become like them. Are you listening? Mabitaw na kanang naay mga manyarism sa imong mga gikuyugan, madugay maliwat man ka, ilang inistoryahan. Ingon pa nila ang generation kuno karon, ang inistoryahan, mga kaigsuonan, binastos na. Unya ang ato mga young people, maunay mga kauban nila sa ilang kinabuhi, nga ang hisgutan, mga kaigsuonan, binastos na. And that is why our young people, without us knowing it, bastos na kay sinultian. When they converse to each other, daghan na kay silag mga cursing words. Sultian ta mo, hagbay ra na oy. Hagbay ra na. Kanang WTF, hagbay ra na. Unya kuyaw na kay mo, daghan na kay mo mga shortcut. Unya magtuo inyong ginikanan, you are still okay. Naunsa man saning ato mga kauban nga mga ginikanan, magpaabnoy-abnoy man sad ta. Di ba? Usay magstorya na sila, wa na perti nang batia. They talk about lustful things. And they claim that that is the generation today. Wait! The Bible is not obsolete. And the Bible did not allow. You are not permitted to talk lustful things before, today, and forever. Bawal na sa Bible, mga kaigsuonan. The Bible is for all generation. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Nga nung musugot man ka nga ang imong generation karon bilastos po ka. Kay makuan ka, outside ka sa ilahang circle. Get out of that circle. Di ka dapat magbilastos. Daliman ka na mag-conversation, mga kaigsuonan, mga sexual conversation, minors, online. Ganahan po ng mga laki na to diri. Mang-harvest po dito sa gawas. Ayaw mo pag-ingunan na, oy. You are handing your life to the devil. Ikaw rin gatugyan sa imong kinabuhi ngadto sa yawa, mga kaigsuonan. Ayaw pailad. Puna ang imong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo para dili ka malipat. Alright? Verse number 15, ingon sa Bible, therefore, it is no great thing if His ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Muna, gidaog na ka ng brother, abinimog. Brother Jud. Gitagaan na ka og a piece of a scripture. Nituo po din ka, pero entry ra di ito, unya, wa na. Worldly na ang inyong conversation. Worldly na ang inyong destination. Muna nga, kung dili ka careful sa imong Christian life, i-devour ka, mga kaigsuonan. Naitabo na sa church in Corinth, mas grabe karon. Kaya ang technology karon, mga kaigsuonan, high-tech kayo. Muna, kung dili ka mag-careful, matata yun na ang imong Christian life. O sa dihang ikaw, marred na ka in front of God, you cannot be used. You cannot be used. Bisan na lang himuong kang trapo, di ka mahimo yun. Muna kita, maminaw ta sa Ginoo, ang iyang sulti na to, mga igsoon, if you are not careful, if you are with the false and wrong crowd, alright? Bisan pa magpabuutan-buutan na sila, but still wrong. Naa kay padulngan.
asa makamapadung ana. 2 Peter chapter 2. False teachers, wrong friends will lead you to destruction. Klaro kayo ni mga kaigsunan. 2 Peter. In 2 Peter chapter 2, 1 and 2. In God's Bible, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Muna'y kapait mga kaigsunan. Ang mga unbeliever, mugamit sana sila og kanang pulong pero ilang usbon. Unya ikaw nga, wapog ka na rooted. Unya tinuod ka nga luwas, pero dili ka rooted and grounded in the Word of God. Ama perverted imong hunahuna. Distraction na para nimo because anak man ka sa Ginoo. Sa ilaha, destroyed na sila daan because they don't possess the salvation of the Lord. Inigabot sa panahon, mamatay sila, impierno sila. Pero ikaw, gupon kanila, samtang naa ka diri. And you can give kanabitong pain. Murag imong gi-crucify afresh ang atong Ginoong Hesukristo. Gisulti man na sa Bible. Makadaot na sa imong kinabuhi and your generation will be affected. Usa ka adlaw, maminyo man ka. Usa ka adlaw, you can have your own family with a distorted Christian life. Do you know what you are creating? A family that is not faithful in the Lord. Unsa man na siya sa katilingban? Problema mga kaigsunan. Dili ka kanabitong og sa iro pa kanabitong breed nga pure. Mixed breed ka ba? Matod pa sa mga tigbuhi og iro, pag ang imong iro mixed breed, delikado lisod i-train. Oh, pananglitan og unsa nga klase nga iro dapat pure. Kay kung dili na pure, di jud na nimo masaligan usa ka adlaw paakon ka na. False teachers will send you to destruction. Klaro kay gigon sa Bible in verse number 2. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. So pernicious way, makadaot, makaguba sa imuhang kinabuhi. Muna mga Kristohanon nagsunod sa mga false teachers, wrong friends, mutudlo sa biyan na ninyo, kintahay. Naapo na silang ikahatag nimong mensahe, kintahay sa pulong sa Ginoo. Mga false, mga kaigsunan, pernicious ang ilang pamaagi. Dangerous, makadaot. By reason of whom the way of truth, tanawa ha, ang imong gibarugan nga tinuod, ilang i-twist. Ilang i-twist. Imbes mo na makaayon nimo. So, ang false teachers, makapadaot sa imong kinabuhi. So, unsa may tambag ni Apostle Paul, mga kaigsunan, in verse number 9. 2 Peter chapter 2, verse number 9. Let's go to our only protection. Ingon sa verse number 9, the Lord knoweth how to deliver the godly out of the temptations and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. So kanang mga unjust, punishable magina in the sight of God. Pero ikaw, anak magkas Ginoo, kato sila, silutanan gyud to dito sa kanang eternal damnation. Pero ikaw, anak naman ka sa Ginoo, nganong spotted man ka sa ilang kulon, unsa ka Dalmatian? Nganong, di ba puti naman unta ka, nganong naa makedaghang spots? Ha? Dalmatian man na. Usip sabot anang Dalmatian, daming sin. Mao nay ininsik anang Dalmatian, daming sin.
Di ba? Daghang kag spot, black spot sa imong Christian life. Mao na nga, ang reason nga nung nakaangkon ka na, because of your wrong crowd, wrong friends. Young people, stand in your ground. Do not stand with the children of the devil, because one day you will see yourself doing what they do. Smell like them. Think like them. Kana, sumusukol man na sila sa ilang ginikanan. Tanaway guli nimo sa kadlaw, musukol na ka sa imong ginikanan. Mamakak na ka sa imong ginikanan. Mu-cheat na ka sa imong parents. Don't you know that whenever you cheat your parents, you are cheating yourself? Are you listening? O na, kaniya mong anak, among gingnan, Tim, mangilad gay ka na ko, giilad nimo imong future. Pasakitan gamin nimo, gipasakitan nimo imong future, because what we are doing is for your future. Wa man tayo laing, di ba, kita mga parents, para asa man ni atong hago? Ngano maning kamot pamantas tong kinabuhi, di ba para natin ibilin nila? Ayaw baliha mga igsoon. Muna na nang hago ka kay para naa kay makuha nila. Ayaw, naunsa magka, di mga Kristohanon. Kita mga Christians, kita'y mobilin og inheritance sa atong mga anak. Dili kita'y mokuha sa ilahang kayamanan. Kita mo'y mobilin og inheritance. Muna ayaw yun mong kamatay kung wa mo ikabilin. That is not Christian way. Wa pa kay ikabilin. Ayaw sag hunong og ginhawa. Diba, namino mo? Maunay Christian way. Nga blessed nga Kristohanon. Alright? So if you want to be counted as a blessed believers, mga igsoon, makabilin kag inheritance to your children and to your children's children. Lingaw kay ko nagtan-aw sa kanang short video ba? Samtang naghuwat ko sa kanang gi-process bitaw nga message, na mga short video akong gitan-aw. Mga apo ba, gagmay kay God, mga parihag edad na nila ni James, gagmay kay ba? Niabot ang lola o lolo. Ingon na ng lola, ay, hala, gilabyan ang lola, tuwas lolo, layo pa kayo, lolo. Na-imagine ako, murag, ingon, ana, tingali ang akong apo pod. Murag ari po diretso nako. Lingaw kayo ang mga apo sa ilang lolo. Kay ang lolo, makaya pa mag-asat-asat. Ang lula, kay mo ana malay. Keep quiet! Killjoy man ang mga lula, pero ang lolo kay mo duwa pa man. Bisag sakit ang tuhod, mo duwa pa ni lolo eh. Ang mga lula kay sige lang pamunal. Lingaw kay ko nagtanaw ba ni ko ninduta, no, imagine ako ba goy ako nay malolo ba. Kanang anak gyud sa akong anak ba. Murag ari gyud ni dagan ako. Di gyud ni kang Eunice gyud. Kamo ganahan mo daganan sa inyong apo? Paduol palayo. Dagatan alos lolo. Klaruhan ninyo eh. Muna kita kung panalitan, we are so influenced with the world. Inigabot mga kaigsunan sa simbahan, mura ka o di ka ganahan mo dagan pa doon. Kay mo may nag-influence nimo. Pero kung influence kay ka sa pulong sa Ginoo, magdagan ka pa doong simbahan. You will never allow situations to hinder you from coming to the Lord. Wala, salamat ta mga igsoon sa mga pangitabo aning church in Corinth. Ako daghan kog na-learn. Sa dugay na nako sige basag Bible, I still see new things. I hope that you can see also. No, dapat uhaw ka sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Daghan kong nakatunan nga mga prinsipyo, pangaangay natong bantayan o kinsa angay natong tutukan mga kaigsunan. Free yourself for the Lord. Malipay si ana. Malipay gyud si ana. Mao na ato nigsigig campaign diri that we could produce a godly young people, godly youth,
nga dili maghatag og labad sa ilang ginikanan? Are you listening? Gool kayo naon-naon nga napa sa eskwelahan. Unya tuan na, gayab-uyab na. Gaguba ka sa imong ugma gyud, ayaw gyud sugot ana. Na? Pasilong jud ka sa makaprotect nimo. Mao na nga kung naay mamadlog nimo kana mga tawhana mao nay nag-care nimo gyud. Pero kanang sige kuan nimo nga sige kira na oy samtang bata pa gid panguyab. Naunsa mo eh. Wa may problema nang manguyab ka basta ready na. Ready na ba? Mo ni ato ni tabangan ato mga youth nga mahimo ni silang useful vessel sa buluhaton sa Ginoo. Unya mahimo silang blessing sa ilang parents pod. Hello? Wala ko nagstorya na diri nga kanang kuan na ba kanang mugna ra sa unahuna. Mga realidad mga kaigsunan, gi-prevent mo na mo nga dili mahitabo sa inyo ha. Okay? So thank you Lord for the church in Corinth. Atong i-close ang atong mata mga kaigsunan, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, thank you Lord for the life of Apostle Paul sa church in Corinth. Salamat kay Lord nga ikaw hatag ka namo og daghan kayo nga mga makita namo nga mga warnings sa among Christian life. And thank you dear God for sharing it to us and allowing us to understand it. Thank you for the Holy Spirit nga mao'y nagpasabot namo ni ini Lord, and I pray that you will be the one to enable us to remember it as you promised in your word, O God, that the Holy Spirit will remind us whenever we need it. So thank you Lord for the very wonderful opportunity to become your children and to become your student and also your servant. I pray, Lord, that you will bless each and every one to respond to this altar call. Oh God, salamat kayo sa altar call diin makaampo ang imong mga anak, Lord, kung unsa man ang ilahang nadawatan gikan kanimo this morning. Salamat kay Lord once again, and we give you all the glory and the honor this morning in Jesus' name. Amen. Amen. Karon gistorya ka sa Ginoo mga kaigsunan.